Martial Peak Kabanata 5245. Tahimik na galit. Nang biglang lumitaw ang ancestral figure ni Xiao Xiao sa mga hukbo ng Mo clan na armado sa kaliwang bahagi ng Wangcheng, maraming domain masters at 8 ranggo na moto ang nabigla. Lahat sila ay tumitingin sa paraan ng mga ninuno ng mga taga-Fangkai, hindi ba nila alam na ang isang ito ay makapangyarihan? Kaya nang lumitaw ang ninuno, ang mga taong Mo sa paligid ay umatras. Gayunpaman, huli na. Ang mga lumang ninuno ni Xiao Xiao na lumulubog na may malaking lakas at lakas ay naging walang kapares na lakas. Nang walang kabuluhan, nahulog sa tabi niya ang dayami ng angkan ng Mo. Sa kanyang hitsura, ang yin at yang fish pattern na dapat ay nasa kanang bahagi ng Wangcheng ay nahayag din, na sumasakop sa hukbo ng Mo dito. Kapag nag-intersect ang yin at yang at nagkakaroon ng kaguluhan, hindi maiwasan ng lahat ng Mozo na makaramdam ng inis. Kung walang sapat na kapangyarihan para pigilin ito, ang mga ninuno ng Xiaozhou ay ganap na may kakayahang patayin ang 700,000 tropang Mo clan na ito gamit ang kanilang sariling kapangyarihan. Ito ang mga domain master at ang ika-8 ranggo na Moto, at ayaw nilang makatakas sa iilan. Buti na lang at dumating ang hari sa tamang oras. Nag-aaway na naman ang dalawang figure. Sa paligid ng lokasyon ng King City, ito na ang ikatlong larangan ng digmaan ng dalawang supremo na ito. Ang unang lugar ay nasa loob ng lungsod ng Wangcheng, at nilayo ng ninuno ni Xiao Xiao na sirain ang Mocha. Sa walang kabuluhan, kinailangan niyang hilahin ang larangan ng digmaan sa kanang bahagi ng hukbo ng Mozo, at sinaktan ng ilang sandali. Matapos ang hagupit ng hukbo ng angkan ng Mo sa kanan, muli nitong hinampas ang hukbo ng angkan ng Mo sa kaliwa. Galit si Lord. Isa lang ang laban niya sa ninuno ni Xiaozhou. Sa huling pagkakataon, ang humanoid na babaeng ito ay nagbigay lamang sa kanya ng isang pakiramdam, iyon ay baliw. This time mas malala pa. Ang babaeng ito ay hindi lingid sa mga pagkukulang ng pakikipaglaban sa kanyang sarili malapit sa Wangcheng, ngunit kailangan niyang gawin ito, para lamang mapinsala ang hukbo ng Mozo. Halos hindi mapigilan ni Lord Wang na kontrolin siya, at direktang pinatay ang fleet of the human race. Anyway, hindi siya mahihirapan gaya ng pagkamatay ng Mo clan. Sa kabaligtaran, kung ang mga casualty ng lahi ng tao ay masyadong malaki, ang ninuno ng lahi ng tao ay hindi makayanan ito. Gayunpaman, ang pag-iisip na ito ay isang iglap lamang, kung talagang gagawin niya ito, imposibleng magarantya na ang sangkatauhan ay hindi dumiretso sa Mo nest. Sa oras na iyon, syempre, maaari siyang magdulot ng malaking casualty sa Terran Army, ngunit hindi ito mapigilan ni Mo Chao. Wala siyang pakialam sa mga nasawi sa hukbo ng angkan ng Mo, ngunit wala siyang pakialam sa kanyang pugad ng Mo. Kaya't kahit na ano, tiyak na nakatitig siya sa mga ninuno ng sangkatauhan, huwag hayaang mawala siya sa kanyang sariling paningin. Ito ay mas passive. 30% lamang ng mga hukbo ng angkan ng Mo ang nagtanggol sa kanang bahagi ng Wangcheng. Ang kanilang orihinal na misyon ay harangan ang mundo ng Chenkon na sumasabog patungo sa Wangcheng, kaya hindi kailangang maging sapat ang bilang ng mga tao. Sa kaliwang bahagi ng Wangcheng, ang hukbo ng Mo clan ay 70%, higit sa 2 beses kaysa sa kanan, at ang bilang ng mga domain master at 8 ranggo na Moto ay natural na mas marami. Ngayon ang mga ninuno ng ninuno mula sa kanang bahagi hanggang sa kaliwang bahagi, ang domain masters at ang 8 ranggo na Moto sa kaliwa ay natural na hindi tatayo. Katulad ni Fangkai, maraming Mo clan strongmen ang dumating para pumatay at tumulong sa hari. Pahirap ng pahirap ang ninuno ni Xiao Xiao. Sa lakas na ipinakita niya noon. Lumaban man siya ng mag-isa sa hari, mahuhulog ito sa mga disadvantages, hindi banggitin na ngayon ang hari ay mayroon pa ring maraming domain masters at 8-pin Moto help. Ang matinding labanan ay hindi hihigit sa 30 taon ng pagsisikap, at ang mga pattern ng yin at yang na isda na sumunod sa mga ninuno ay nagkahiwa-hiwalay, at ang yin at yang ay nagkakagulo. Ito ay malinaw na isang palatandaan na ang ninuno ay walang bakanteng oras upang mapanatili ang misteryong ito. Inilaan niya ang lahat ng kanyang lakas sa pagtatanggol sa pagkubkob ng hari at ng mga malakas na angkan ng Mo. Gayunpaman, hindi pa rin niya kinaya ang kanyang puso.
at inatake siya sa pamamagitan ng pagharang ng kanyang lakas, sumasabog sa kanyang tila maislan na katawan, at ang liwanag na kumikislap sa kanyang buong katawan. Nang makita ang eksenang ito, mas naging mabangis ang maraming Domain Master at ang 8 rank na pag-atake ni Moto, at gusto nilang makipagtulungan sa Master para makuha ang mga ninuno sa isang iglap. Gayunpaman, hindi ganoon kadali ang nais na manalo ng pinakamataas na ikasyam na baitang. Sa sandaling ang mga pattern ng yin at yang ay ganap na nabasag, ang kawalan ay tila yumanig ng marahas. Matapos ang pagkabigla, bumalot ang isang malakas na impact sa buong larangan ng digmaan. Sa sandaling ito, ang lahat ng mahist ay bahagyang nag-ambala. Ang mga malalakas na tao mula sa angkan ng Mo ay hindi gaanong apektado, ngunit ang paggalaw ay tumitigil din sa sandaling iyon. Pambukas na panalikop tuldok pansarang panalikop. Ang figure ng ninuno ay dumiretso sa direksyon ng ilang mga blockade ng Moto, at agad na bumagsak sa mabigat na pagkubkob at tumangay ng malalim sa kawalan. Matapos ang maikling pag-aalinlangan, sumunod kaagad ang hari. Si Shuyo, sa kaibuturan ng kawalan, dumating ang paggalaw ng dalawang Supreme Masters. Ang hukbo ng Mo, na matagal nang naghihintay at mahigpit na armado, ay nasa isang estado ng kahihiyan sa sandaling ito. Ito ay isang salot na ikinatawa ng mga matatandang ninuno. Hindi lamang ang porma sayon ang nag-ambala, ngunit ang hukbo ay napatay at nasugatan. Ang mga taong Mo sa ibaba ng mga Panginoon ang mahalaga. Ang susi ay ang mga taong Mo sa itaas ng mga Panginoon. Nakakalungkot ang mga tao na mamatay. Maging ang Motwo na nasa ikawalong ranggo ay napatay ng dalawang ninuno ng sangkatauhan sa unang labanan. Bilangin ang isa sa kanang bahagi, ang ninuno ng taong digmaang ito ay pumatay ng tatlong 8-rank Motwo. Dapat walang ganyang casualties. Gaano man kalakas ang mga ninuno ng sangkatauhan, hanggat ang mga taong Mo ay nagtutulungan at walang hari na magpipigil sa kanila, ang mga ninuno ng sangkatauhan ay hindi magtatagumpay. Gayunpaman, walang pakialam ang hari sa kanilang buhay at kamatayan. Ang mga pamamaraan ng okultismo na ginawa ng mga ninuno ng sangkatauhan ay mabangis, at ang mga pamamaraan ng okultismo na ipinakita ng hari ay mas mabangis. Ang mga malakas na angkan ng Mo ay hindi lamang dapat labanan ang pag-atake ng mga ninuno ng angkan ng tao, ngunit palaging bigyang pansin ang hindi maapektuhan ng pag-atake ng amo at Panginoon. Bagamat ang labanang ito ay tumagal lamang ng ilang sandali, ito ay nagbigay sa lahat ng Mo clan strongmen ng malalim na pakiramdam ng pagkapagod. Buti na lang at tuluyang umalis ang dalawa. Ito ang sitwasyon na dapat ay naruroon. Ang dalawang supreme ng angkan ay dapat nagbukas ng bagong larangan ng digmaan. Sa kanilang natatanging larangan ng digmaan, ang kapanganakan at kamatayan ay mahahati, at sila ay magiging kasangkot sa kanilang ginagawa. Gayunpaman, naghihintay na makapagpahinga ang nasyonalidad ng Mo, isang bagong krisis ang dumating. Sa oras na ito, ang malaking kalipunan ng mga lahi ng tao ay papalapit sa lungsod ng Haring Mo. Bilang unang Wei-class battleship, tumayo si Xiangshan na parang bundok, na may malamig na tingin. Ang mahaba at napaka-sculpted na espada ay nahuli sa iyong palad. Ang talon ay nakaturo sa harap, ang boses ng kulog ni Tongchan. Patayin. Sa isang iglap, isang sinag ng mahiwagang kayamanan ang kinunan mula sa malaking fleet sa likod ng Xiangshan, sumasabog patungo sa King City na parang bagyo. Bawat barkong pandigma ng lahi ng tao, bawat pangkat ng lahi ng tao, bawat kawal ng lahi ng tao, ay lubhang tahimik sa sandaling ito. Sa kapaligiran ng katahimikan, lahat ay naglagay ng kanilang sariling lakas sa magic circle at mga lihim na kayamanan, at naglabas ng galit sa kanilang mga puso sa hukbo ng Mo. Ang Terran Army ay galit. Lahat ng ninuno ng mga ninuno ay nakatingin sa kanila. Bagaman naiintindihan nila na ginawa ng lahat ng mga ninuno, lumikha sila ng mga kondisyon para sa pag-atake ng hukbo. Kapag hindi nakakatulong, lahat ay nagdamdam sa kanilang sariling kahinaan at kahinaan. Ang pagsupil ng galit ay may lalabas lamang kapag papalapit sa maharlikang lungsod. Ito ang unang labanan sa totoong kahulugan ng Daean East-West Army mula nang umalis ito sa Fengdian Pass, at ito ay isang ganap na hindi maiiwasang labanan.
Para sa labanang ito, ang Eastern at Western Army ay nagtiis ng mga dekada, naghihintay ng mga dekada at naghanda ng mga dekada. Nang madaig ng napakalaking pag-atake ang hukbong mo ay hindi pa naaalis sa kaguluhan ni Fang Kai. Bagamat alam ito ng mga prinsipe ng Siang Kong Domain, inuutusan din nila ang quartet, ngunit ang kaguluhan ng pagbuo ng hukbo ay humadlang sa kanila na bumuo ng isang epektibong pagharang. Ang prestihiyo ng misteryo at ang lihim na kayamanan ay ninakawan sa pamamagitan ng hukbo ng Mo Clan, at ang bawat pag-atake ay katumbas ng isang buong lakas na pagbaril ni Kuping Kaitian. Hindi bababa sa 2 o 3 naturang pag-atake ay maaaring isagawa ng isang battleship. Hindi bababa sa 2,000 battleships ay halos katumbas ng 5,000 sevens. Napakagandang eksenang ganito. Ang mga taong Mo sa pinakaloob na bahagi ay mahirap labanan ang gayong pag-atake. Sa ilalim ng napakarilag at makulay na liwanag na iyon, ito ang kawalang hanggan ng kamatayan. Nang hindi naghihintay ng harapang pagpupulong, ang hukbo ng Mo ay mamamatay o masugatan. Pagkatapos ng isang round ng pag-atake, nagkaroon ng panandaliang kalmado. Pagkatapos magbilang ng interes, muling dumating ang isang pag-atake tulad ni Fang Kai. Kaya 3 beses, nar-ero ng masikip na pag-atake mula sa barkong pandigma ang posisyon ng buong hukbo ng angkan ng Mo. Hindi mabilang na mga taga Mo ang natakot. Ang mga taong Mo na ito ay hindi nakikitungo sa sangkatauhan ng higit sa 30,000 taon. Bagamat sinalakay na rin sila ng sangkatauhan noon, sa oras na iyon, ang hukbo ng sangkatauhan ay tumakbo lamang sa isang ikot at tumakbo ng kaunti, at hindi nila ito naramdaman. Ang katakutan ng Terran battleship. Hanggang ngayon, sa ilalim ng walang katapusang pag-atake, nawala ang buhay ng mga tribo sa kanilang paligid, upang ma-appreciate nila ang kapangyarihan ng tribo. Sa tulong ng iba't ibang pormasayon at kapangyarihan ng mga kayamanan sa barkong pandigma. Maaaring umatake muna ang sangkatauhan sa isang posisyon na hindi kayang salakayin ng karamihan sa angkan ng Mo. Dahil dito, karamihan sa tribo ng Mo ay nabugbog lamang, hindi man lang makalaban. Bagamat ang mga Panginoon at Panginoon ng angkan ng Mo ay lumaban, ngunit ang ika-8 klase ng angkan ng tao ay hindi isang pagpapakita, paano sila papayagang maging mayabang. Ang armada ay papalapit pa rin sa haring lungsod, at ang malalakas na lalaki ng 2 lahi ay nakipaglaban sa isa't isa mula sa himpapawid. Ang larangan ng digmaan sa kaliwang bahagi ng Wangcheng ay lubhang masigla. Ngunit sa kanang bahagi ng larangan ng digmaan, ang hukbo ng Mo, na tinamaan lamang ng mga ninuno ng sangkatauhan, ay nagdurusa. Kung wala siya, bahagyang binago ng Terran ang diskarte sa pagkakataong ito. Noong nakaraan, kapag dumating ang Terran Army, ang mundo ng Chenkon ay karaniwang dumating sa parehong oras. Sa pagkakataong ito, ang hukbo ng Terran ay nakipaglaban na sa hukbo sa kaliwa, ngunit sa kanan, ang mundo ng Chenkon ay nasa kalahati pa rin. Pinilit nito ang 30% na hukbo ng Mo Clan sa kanan na hindi makakilos. Kailangan nilang manatili kung nasaan sila at maging handa para sa mundo ng Chenkon na umatake na. Maaari lamang nilang panoorin ang mga pag-atake sa kaliwang angkan, ngunit hindi nila ito kayang suportahan. Ang ganitong sitwasyon ay malinaw na isang mahabang plano ng sangkatauhan. Sa ilang sandali, ang Terran Fleet ay nakarating na sa Wangcheng sa loob ng 1,000,000 milya. Ang distansyang ito ay ang distansya sa pagitan ng 2 hukbo. Ang pag-atake na bumubuhos sa mga barkong pandigma sa wakas ay tumigil. Ito rin ay isang bagay na walang magawa. Sa bawat barkong pandigma, ang mga mandirigma na kumokontrol sa Magic Circle at ang lihim na kayamanan ay karaniwang nasa ika-5 baitang at ika-6 na baitang. Bagamat mayroon silang lakas, maaari nilang laruin ang pag-atake sa ika-7 baitang sa tulong ng Magic Circle. Ngunit mas masahol pa kaysa sa tunay na ika-7 baitang. Tulad ni Fang Kai, anuman ang kapangyarihan ng pagkonsumo ng Treasure Magic Circle, hindi sila maaaring tumagal ng masyadong mahaba. Kapag nadagdagan ang bilang, dapat silang bumagal at maghintay para sa pagbawi. Ang pangunahing katawan ng Siang Kong Yun na nalagutan ng hininga ay sumigaw, "Tigilan mo sila,
huwag na huwag silang hahayaang tumuntong sa maharlikang lungsod. Sa isang utos, lumabas ang hukbo ng Mo sa likuran niya. Martial Peak Kabanata 5246. Samantalahin ang kalamangan. Ang dalawang hukbo ay sumugod sa labanan, inihambing ang momentum at ang katapangan. Parehong hindi nagkukulang ang mga ito, lahi man ng tao o nasyonalidad ng Mo, lalo na sa sandaling galit na galit ang dalawang hukbong angkan. Pinagalitan ng mga ninuno ni Xiao Xiao ang hukbong etniko, at ang ginawa niya ay nagpagalit sa hukbong etniko. Kapag nagbanggaan ang dalawang galit na tropa sa isang lugar, may desperadong ***** na labanan. Ang angkan ng Mo na kinasuhan sa unahan ay nahulog sa ilalim ng pag-atake ng mga sundalo ng angkan ng tao. At para sa mga barkong pandigman ng tao na sumusugod sa unahan, mabilis ding kumikislap ang proteksyon na ilaw. Ang mga misteryo ng magkabilang panig ay palaipat-lipat sa kawalan, sumasabog patungo sa kalabang kampo. Tulad ng isang malakihang labanan, hindi na kailangang partikular na ay target ang anumang mga target. Ang lahat ng pag-atake ay nakadirekta sa lugar ng pagtitipon ng kalaban. Sa sandaling magkasalubong ang mga hukbo ng dalawang panig, tila naging mahigpit ang labanan. Napakalakas ng matinding labanan, tiyak na hindi ito makakain ng katawan ng mga mandirigma ng Mo clan. Karamihan sa kanila ay nahulog, at kahit ang mga barkong pandigma ng angkan ng tao ay hindi makalaban. Ang 300 mga barkong pandigma ng Terran sa unahan ay nagpatuloy lamang ng wala pang 10 paghinga, at ang ilaw ay madilim at may tanda ng pagbagsak. Sa ganoong larangan ng digmaan, kung masira ang proteksyon ng barkong pandigma, haharapin ng buong koponan ang galit ng Mos. Sa oras na iyon, maaaring makatakas pa rin si Kipan kay Tian sa langit. Sa ilalim ng Kipan, ito ay nakatakdang mamatay ng walang libingan. Sa kabutihang palad, mayroon ng mga kaayusan sa panig ng tao. Walang sino man ang kailangang magbigay ng mga order. At kapag napagtanto nito na ang proteksyon ng sarili nitong barkong pandigma ay malapit nang maabot ang isang threshold, ang barkong pandigma ay mabilis na atres. Ang robe mula sa likuran ay lumalabas at nagiging bagong proteksyon. Libu-libong mga barkong pandigma ng sangkatauhan ang ipinasa sa naturang hagdanan, sinusubukang mapanatili ang kanilang sariling kapangyarihan sa labanan, at patuloy na lumalapit sa kalabang hukbo. Ang mga pangkat ng mga barkong pandigma ay inalis, at ang parehong bilang ng mga barkong pandigma ay tumaas sa tuktok. Sa pamamaraang ito, kakaunti ang nasawi sa panig ng Terran sa panahon ng prosesyon ng dalawang hukbo. Sa ikalawang round ng pagpapalit, ang Daybreak battleship ay pinalitan sa harap. Sa sandaling ito, ang mga miyembro ng koponan na responsable sa pagmamanipula ng mga proteksyon na pormasayon at mga lihim na kayamanan ay lumaki ang kanilang sariling mundo at lakas. Desperadong ibinubuhos ang kanilang sariling kapangyarihan sa mga pormasayon at lihim na kayamanan. Kabilang sa mga ito, subukang gawing suporta ang Daybreak battleship sa ilang sandali. Ang mga miyembro ng koponan na namamahala sa pag-atake sa Magic Circle at pag-atake sa lihim na kayamanan ay agad na nagpapanumbalik ng kanilang lakas. Bago sila umatake ng isang alon, na napakamahal. Ang maraming Kipan kay Tian na pinamumunuan ni Yang Kai ay nagsimulang maglabas ng kanilang kapangyarihan laban sa hukbo ng Mo na Pinona. Matapos maipakita ang mahiwagang pamamaraan, palaging may mga nadagdag. Sa partikular, si Bai Yi. Sa kasong ito, ang kanyang archery ay lubhang nagbabanta. Karaniwang bawat palaso ay maaaring umani ng buhay ng isang Panginoon, ang kanyang maliit na katawan ay nakatayo sa posisyon ng busog ng barko, at ang kanyang mga mata ay dilat. Sa kahangahangang hitsura, halatang hinimok niya ang pag-opera ng mag-aaral na tukuyin ang kanyang sariling mga layunin sa gitna ng magulong hukbo. Hindi kalayuan sa Daybreak battleship ay ang battleship ng Old Turtles. Ang lumang koponan ng Pagong ay palaging kilala para sa depensa nito. Sa sandaling ito ay kapag ito ay angkop na maglaro. Ang buong barkong pandigma ay kumikinang sa isang makapal na kalasag na parang shell ng Pagong, na inilalagay sa harap ng harapan at pinangangalagaan ang mga sundalo sa likuran mula sa hangin at ulan.
Nang paikutan ang Daybreak battleship. Nasa unahan na ang lumang pangkat ng pagong, at nasa harapan pa rin ito, at depende sa lakas ng kapangyarihan ng proteksyon ng lumang pangkat ng pagong, dapat itong tumayo ng mahabang panahon. Dapat sabihin na bagaman medyo mabagal ang Old Turtles, wala silang masasabi sa depensa. Sa ganitong mga katangian, hindi ito maganda para sa pakikipaglaban, ngunit ito ay pinakamahusay na gamitin bilang isang bantay. Ang mga karaniwang barkong pandigma sa antas ng koponan na magkasama sa tuktok ay napalitan, at hindi ito masuportahan ng mga barkong pandigma ng madaling araw. Bagamat ang mga barkong pandigma sa pagsikat ng araw ay hindi mas mababa sa anumang mga barkong pandigma sa pangkalahatang pagganap, sa pangkalahatan ay mas balanse ang mga ito. Hindi sila kasing defensible ng mga barkong pandigma ng Old Turtles. Sa kabutihang palad, ang mga hukbo ng magkabilang panig ay sapat na malapit upang ihinto ang pagsikat ng bukang liwayway. Para bang dalawang agos ang nagbanggaan, ang langit at ang lupa ay nasira, at ang kawalan ay hindi matatag. Matapos ang ilang sandali ng pakikipagbuno, ang Terran Fleet, sa ilalim ng pamumuno ng nangungunang Guard-class warship, ay napunit ang linya ng depensa ng hukbo ng Mo na lubhang napunit. Ang hulihan na isda ng barkong pandigma ay tumagos, inatake ang nasyonalidad ng Mo sa magkabilang panig, at nataman ng mga Mo national ang kabayo. Ang malaking fleet ay naging isang matalim na kutsilyo. Matapos mapunit ang linya ng depensa ng hukbo ng Mo, nagpatuloy ito sa pagpasok sa daan-daang libong milya hanggang sa punto kung saan naputol ang hukbo ng Mo. Sa posisyong ito, biglang nagbago ng direksyon ang nangungunang Guard-class warship at bumaril patungo sa flanks. Ang fleet ay malapit sa likod. Ang nangungunang Guard-class warship ay personal na pinaupo ni Xiang Shan. Para sa plano ngayon, ang Guard-class warship na ito ay sumailalim sa ilang napaka-espesyal na pagbabago. Ang mga tauhan ay tahimik ding na-deploy, anuman ang pag-atake o proteksyon. Hindi lang ito maihahambing sa karaniwang koponan. Ang nasabing Wei-class battleship ay angkop para sa dulo ng isang matalim na kutsilyo. Ang mga gilid ng malaking fleet ay mayroon ding isang Guardian-class battleship kung saan personal na nakaupo ang 8 ranggo na kaitian. Sa ganitong paraan, sa ilalim ng proteksyon ng may 8 ranggo na kaitian, ang buong fleet ay masisigurong hindi masisira, at palaging maaaring maging isang puwersa. Para sa kadahilanang ito, ang presyo na binayaran ng Eastern at Western Army ay na ang 8th Rankan ay nawala ang kanilang kalayaan sa paggalaw. Kung gusto ng MOS na pumutok, ito ay napakasimple, mag-ipon lamang ng sapat na kapangyarihan upang salakayin ang fleet sa isang tiyak na punto upang masira ang mukha. Sa makatuwid, ang pagpapatupad ng naturang diskarte ay nangangailangan ng ilang mga panganib para sa sangkatauhan, ngunit ito ay katumbas ng pagtiyak ng integridad ng fleet. Ang ganitong mga panganib ay dapat ipagpalagay. Dahil sa ganitong paraan lamang natin masisiguro na ang mga pagkalugi ng East at West Army ay kontrolado sa pinakamababa. Maaaring baliwalain ng mga taong Mo ang mga casualty, ngunit ang sangkatauhan ay hindi maaaring makatulong ngunit kumonsumo ng labis. Ilang dekada na ang nakalipas, lumahok siyang kay sa interception battle na inilunsad ng North at South Army laban sa puwersa ng Mo. Sa labanang iyon, pinamunuan niya ang 2 espesyal na elite team ng North at South Army, gamit ang ginintoang at itim na mahiwagang kapangyarihan para buksan ang daan at patayin sila sa labanan. Ngayon, ang diskarte ng Eastern at Western Army ay eksaktong kapareho ng sa kanya. Kaya lang, hindi maihahambing ang sukat. Siya mismo ang namumuno sa 2 elite squad, ngunit ang buong hukbo ng silangan at kanluran ay nagpapatakbo kasama ang isang malaking fleet, at ang epekto ay natural na hindi pangkaraniwan. Medyo nataranta ang mga may-ari ng Mo nationality. Akala nila ay mahahanap sila ng 8 hanay ng sangkatauhan, at bubuksan nila ang larangan ng digmaan, at sila ang magpapasya sa lalaki at babae. Gayunpaman, sa kasalukuyan, ang 8 ranggo ng sangkatauhan ay walang kahulugan. Kung ihahambing mo ang Terran Fleet sa isang higanteng dragon, kung gayon ang 8 ranks ay ang scale armor ng higanteng dragon. Ang buong hukbo ng Terran ay naging isang puwersa na nakakatakot sa kanila. Sa ilalim ng hagupit ng mga ninuno ni Xiao Xiao,
ang porma sayon ay nakakalat. Bagaman ang organisasyon ay muling inayos sa panahon ng pagmamadali, ang epekto ay hindi halata. Ngayon ang pagbuo ng Terran Fleet ay mas magulo. Saan man dumaan ang Terran Fleet, ang MOS ay mahirap labanan. Bagamat madalas na bumaril ang mga powerhouse ng MO, lahat sila ay pinigilan ng 8th class Kaitian at ng proteksyon ng mga barkong pandigma, na nagpabuntong hininga sa mga powerhouse ng MO. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang mahabang dragon ng Terran Fleet ay pinutol na ang larangan ng digmaan, at ang katawan ng mahabang dragon ay nakabalot sa hukbo ng higit sa 200,000 mga tropa ng nasyonalidad ng MO. Bumuhos ang napakalaking pag-atake mula sa mga barkong pandigma at inatake ang pinutol na hukbo ng angkan ng MO. Ang hininga ng buhay ay patuloy na bumabagsak. Sa isang tiyak na sandali, isang natigilan na kutsilyo ang biglang naputol mula sa posisyon ng pinuno ng armada. Matapos kumikislap ang kutsilyo, mabilis na nawala ang hininga ng master ng MO clan. Ang liwanag ng espada ay nagmula kay Xiang Shan, ang nangungunang barkong pandigma. Sa sandaling kumikislap ang kutsilyo, kapwa ang lahi ng tao at lahi ng MO ay nakaramdam ng lamig ng kanilang balat. Sa Daybreak Battleship, ibinaling ni Yang Kai Huo ang kanyang ulo upang tingnan ang espada, nagtataka. Kahit na matagal na niyang narinig ang lakas ni Xiangshan, hindi ito maihahambing sa ordinaryong 8 grado. Sa kanyang panahon bilang pinuno ng Biluoguan Army, lahat ng may-ari ng domain ng Biluo Theater ay nag-usap tungkol sa pagbabago ng kulay. Sinasabing mayroong 120 o 20 Mozo Masters na namatay sa ilalim ng kanyang utos. Ngunit pagkatapos ng lahat ng ito ay narinig lamang, hindi pa nakita ni Yang Kai ang buong pagbaril ni Xiang Shan. Ngayon ay nakikita ko na. Sa ilalim ng kutsilyo, nahulog ang isang domain master, at sa pagkakaalam ni Yang Kai, walang Bapen Kaitian ang makakagawa ng ganoong bagay. Kahit na gusto ni Xiang Shan na putulin ang gayong kutsilyo, tiyak na hindi ito madali. Ang pangunahing katawan ng domain ng Mozo ay nasa gulat sa gitna ng katawan ng dragon ng battleship, ngunit ito ay sapat na upang ipakita ang kanyang lakas. Kaagad pagkatapos ng kutsilyo, ang nangungunang guard-class warship ay agad na nagbago ng direksyon, na humantong sa Terran Fleet sa garrison. Kailangang umalis. Sa pagkakataong ito ang layout ng Terran Army ay angkop lamang sa maikling panahon ng Thunder War. Kapag napahaba ang oras, kapag nag-react ang mga taga-MO, ang Terran Fleet ay tiyak na mahuhulog sa Kumunoy. Hindi banggitin ang anumang bagay, ang mga powerhouse ng Mozo ay kailangan lamang na magtipon ng mga puwersa upang salakayin ang isang tiyak na punto ng fleet upang malutas ang mga taktika ng fleet. Hindi nila ito maisip sandali. Higit sa lahat dahil sa padalos-dalos na sitwasyon. Sa magulong larangan ng digmaan, at sa kahirapan ng pag-iisa, ngunit pagkatapos ng mahabang panahon, tiyak na makakapag-react ang mga domain master. Sa katunayan, ang mga master ng domain ng Mozo ay nag-react na. At sa ilalim ng utos ni Chekong, pinapakilos nila ang kapangyarihan ng mga master ng domain upang maghanda para sa isang pag-atake sa armada ng sangkatauhan. Bilang karagdagan, ang hukbo ng angkan ng Mo sa kanang bahagi ng Wangcheng ay nagsimula na sa pagharang sa mundo ng Chenkon, at hindi magtatagal para sa kanila na iguhit ang kanilang mga kamay. Sa oras na iyon, ang hukbo ng angkan ng Mo sa kanan ay nagtipon, at ang mga kalaban na nakaharap sa angkan ng tao ay biglang dadami. Sa makatuwid, sinamantala ni Xiang Shan ang pagkakataon na gumawa ng mapagpasyang desisyon, at pagkatapos kunin ang maraming pera, ang pamumuno sa Terran Fleet ay kinailangang bawiin. Natigilan ang mga may-ari ng domain ng Mo dahil sa kutsilyo ni Xu Shifang. Ang breakout na ito ay mas maayos kaysa sa inaasahan. Gayunpaman, ang Mo clan ay tila hindi nilayon na hayaan ang clan na umalis ng ganoon kadali. Habang umaatras ang armada, marahas na umatake ang hanay ng angkan ng Mo. Alam ng sangkatauhan na ang paghabol sa pamagat ay ang pinakamadaling oras upang palawakin ang mga resulta ng labanan. Paano malalaman ng tribong Mo na ang nakaraang labanan ay dumanas ng napakalaking pagkatalo, sa pagkakataong ito ay isang magandang panahon para maghanap muli. Sa loob ng ilang sandali,
ang hukbo ng angkan ng Mo ay mainit na tinugis, at ang napakalaking pag-atake ay nagdulot patungo sa armada ng Terran. Sa harap ng pag-atake ng Moss, isa sa mga barkong pandigma ng uri ng tao ang napatay mula sa paligid, inilipat sa dulo ng armada, sama-samang nagtanggol, at lumaban. Ang pagtugis ng angkan ng Mo ay tumigil lamang nang siya ay umalis mula sa 10 milyong milya mula sa Wangcheng. Martial Peak Kabanata 5247. Nakita mo. Maglakas loob na huwag ipagpatuloy ang paghabol dito, ang Mo clan ay hindi makatiyak kung ang angkan ay naiwan. Kung ang angkan ay nag-iipon ng lakas upang salakayin ang pinakapugad habang ang hukbo ay wala doon, pagkatapos ang lahat ay magpapahinga. Kahit na hindi siya kontento. Ang pangunahing commander ng Siang Kong Domain ay nag-isyo ng utos na itigil ang pagtugis, habang tinitingnan ang unti-unting pag-alis ng fleet ng sangkatauhan, ang kanyang mukha ay baluktot. Masasabing napakabilis ng pagtatapos ng ganitong malawakang labanan ng dalawang lahi. Ang dahilan kung bakit ito ay maaaring makamit ay higit sa lahat ay dahil sa pagbabawal ng puwersa ng tao. Ang lokasyon ng Xiangshan ay itinuro ng malaking fleet. Nanguna sa pag-atres ang mga barkong pandigma ng klase ng gwardya na kanyang inuupuan. Ang lahat ng mga barkong pandigma sa armada ay mahigpit na sumunod. Ang labanan na ito ay walang teknikal na nilalaman, umaasa sa mataas na antas ng pag-i-schedule ng sangkatauhan, 10,000 sundalo na nagtutulungan, at ilang swerte. Tumagal lamang ng kalahating oras mula sa simula ng dalawang hukbo ng angkan upang sumugod sa isa't isa hanggang sa umatras ang hukbo ng angkan ng tao mula sa lungsod ng Wangcheng ng libu-libong mil. Gayunpaman, sa loob ng kalahating oras sa lugar na ito, ang mga casualty na dinala ng Terran Army sa Moss ay halos kapareho ng panggigipit sa nakaraang 2 dekada. Kung ang pinsalang dulot ng dalawang ninuno ng mga ninuno sa Mozo ay binibilang, dapat itong lampasan. Pagkatapos ng lahat, mayroon lamang 3 Bapan Moto na namatay sa ilalim ng mga ninuno, at higit pa ang nasugatan. Ang mga Muslim ay dumanas ng mabibigat na casualty. Bakit walang nasawi ang mga Terran? Kahit na ang buong fleet ay naging isang higanteng dragon sa ilalim ng Xiangshan at tumakbo sa larangan ng digmaan, ito ay kahanga-hanga, ngunit ang pag-atake ng Moss ay hindi vegetarian. Palaging may sira ang proteksyon ng barkong pandigma, at kapag nasira ang proteksyon ng barkong pandigma, ang mga sundalo sa buong barkong pandigma ay malalagay sa isang mapanganib na sitwasyon. Sa parehong oras na ang hininga ng Mo clan ay namamatay, ang paggalaw ng pagbagsak ng Xiao Chenkon ay patuloy na kumalat sa larangan ng digmaan. Lalo na sa huling pag-urong at pag-urong, ang pinaka-prone sa kamatayan at pinsala. Bagamat pinangunahan ng 8 ranks ang mga gwardya ng guard-class warship na kanilang inuupuan, hindi nila magagarantiya ang kaligtasan ng lahat. Ang lakas ng tao ay minsan mahirap, at palaging may panahon na hindi sapat ang tulong. Ang pagtugis ng hukbo ng Mo clan ay hindi nakamit ang epekto na kanilang inaasahan, ngunit para sa sangkatauhan, ito ay isang hiwa din. Ito ay isang presyo na dapat bayaran. Nang ang mga nakatataas na pinuno ng East at West Army ay bumalangkas ng planong labanan ngayon, ang ganoong resulta ay inaasahan na. Ngunit ang planong ito ay dapat ipatupad. Paano magkakaroon ng undead sa digmaan? Kaya lang mayroong higit na kamatayan kaysa sa mas kaunting kamatayan, at ang pagkakaiba sa pagitan ng mahalaga at walang halaga na kamatayan. Ang mataas na antas na plano ay maaari lamang matiyak na ang mga casualty ng sangkatauhan ay pinananatiling pinakamababa. Sa simula ng digmaan, ang malaking armada ay parang bahaghari. Bagamat maayos pa ang pormasayon nang sila ay bumalik. Ang mga magagaan na kurtina ng maraming barkong pandigma ay malabo, at maging ang phalanx ng mga barkong pandigma ay patuloy na pumutok at kumikislap. Iyon ay tanda ng pagbagsak ng bilog. Si Yang Kai ay napuno ng dugo, nakatayo sa kubyerta, tumangala at tumingin sa paligid, nakaramdam ng emosyonal. Ang katahimikan sa 3,000 mundo ay lubos na kabaligtaran sa dugo ng larangan ng digmaan ng Mo. Ang daan-daang milyong mga nilalang sa 3,000 mundo ay maaaring hindi kilala mula sa simula hanggang sa wakas.
Sa ganoong larangan ng digmaan, nakikipaglaban sa angkan ng Mo sa dugo, tahimik na nagbabantay sa tinubo ang bayan ng lahat ng tao. Ang mga pangalan ng mga namatay sa labanan ay isusulat lamang sa monumento ng mga bayani, para maalala ng mga susunod na henerasyon. Nang unti-unting pumanaw ang mga kakilala, ito ay isang pangalan lamang, at kahit isang disenteng alaala ay hindi na iligtas. Isang sinag ng mabangong hangin ang tumama, si Feng Ying ay tumabi sa kanya. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at tiningnan ito ng may pag-aalala. Paano nasaktan ang lahat? Sinabi ni Feng Ying daw. Ito ay hindi isang nakamamatay na pinsala. Si Brother Xiao Chenkon ay nagulat. Tinatayang aabutin ng ilang taon upang linangin. Nabali ang braso ni Brother Ning, ngunit ngayon ay muling nakakonekta. Ang mga hadlang ay mga maliliit na pinsala. Bahagyang tumanggaw si Yang Kai. Ang batang mangingisda sa bibig ni Feng Ying ay tumutukoy sa paglangoy ni Yuzi. Siya at si Ren Xuanbai ang dalawang bagong ikapitong baitang na bagong kasama sa pagpapalawak ng Chenshi Squad. At si Brother Ning ay natural na si Ning Jiki mula sa Danyang Foodie. Siya ang matandang lalaki ng Chenshi. Simula nang itatag si Chenshi, siya ang naging backbone ng squad. Sa relatibong pagsasalita, sa labanang ito, ang posibilidad na mapinsala si Kipan ay mas malaki kaysa kay Jongpin kay Tian. Dahil ang Kipan kay Tian ay malayang lumaban malapit sa barkong pandigma, hindi tulad ng Miao Feiping, na nagtatago sa kalangitan. Sa mga barkong pandigma, hanggat hindi nasisira ang kanilang proteksyon, hindi ito delikado. Gayunpaman, kahit na si Jongpin kay Tian ay maaaring umasa sa proteksyon ng barkong pandigma. Kapag ang barkong pandigma ay malubhang nasira, ang panganib na kanilang kakaharapin ay mas malaki, dahil ang lakas ay hindi kasing ganda ng sakaipin. Si Chen Shi ay isang elite squad. Sa labanan ng kalahating oras ngayon, 8 Kipan kasama si Yang Kai ang nasugatan din sa laban. Nabali pa nga ang braso ni Ning Jiki. Maaaring isipin ng isa ang panganib ng labanang ito. Gayunpaman, ito rin ay dahil ang posisyon ni Chen Shi ay nakabatay sa paligid. Sa panahon ng matinding labanan, mas malaki rin ang pressure kaysa sa karaniwang koponan. Hindi ko alam kung ilang tao ang namatay. Biglang bumantong hininga si Feng Ying. Si Yang Kai ay tahimik, ang mga patay ay wala na, at ang mga nabubuhay ay nakatakdang magpatuloy. Ang labanang ito ay, mahigpit na pagsasalita, isang tagumpay. Dahil ang paghahambing ng lakas ng dalawang panig ay isang agwat ng 10-10 beses. Ngunit sa ilalim ng unang digmaang pandaigdig, malamang na may agwat ng 10 beses sa pagitan ng mga nasawi ng dalawang komunidad, o higit pa. Ngunit kahit na may ganoong malaking tagumpay, walang kagalakan sa oras ng pagbabalik. Ito lang ang unang labanan sa pagitan ng East at West Army at ng Dayan Mo clan sa isang mahigpit na kahulugan, at magkakaroon ng mas brutal na digmaan sa hinaharap. Sa araw, ang angkan ng Dayan Mo ay natanggal, ang mga kaugalian ng Dayan ay nabawi, at hindi pa huli ang lahat para magdiwang. Kasama ang damit ng mga namatay sa larangan ng digmaan, magkasama rin silang nagdiwang. Bumalik ang hukbo, nakatalaga para sa paglilinang, ang pagpapagaling ng pagpapagaling, ang pagkukumpuni ng barkong pandigma. Hinikayat ni Yang Kai at Chen Shi ang lahat na magmadali sa lambak ng mag-isa, ipalaganap ang kanilang sariling maliit na universo, at hintayin ang pagbabalik ng ninuno. Ang lugar na ito ay masasabing bawal na lugar ng buong residente ng Kunkan. Maliban sa dalawang commander ng hukbo, hindi madaling pumunta rito dahil sa 8 hanay, dahil sa susunod na maraming taon, madalas na maghihilom ang mga ninuno sa lugar na ito, at walang darating. Istorbohin. Sa kaibuturan ng kawalan, may mga matitinding resulta pa rin ang dumaraan, na halatang ang ninuno at ang haring mo. Hanggang sa isang tiyak na araw makalipas ang mahigit 10 araw ay biglang nawala ang resultang ito. May enlightenment siyang Kaishin at tahimik na naghihintay. Tamang-tama, sa loob ng kalahating araw, isang figure ang biglang nahulog mula sa langit, na humipo sa hadlang ng kanyang munting Diyos. Ginalaw ni Yang Kaishin ang kanyang ulo at aktibong binuksan ang harang ni Xiao Chenkon. Nang sumunod na sandali,
Pumasok ang ninuno at bumagsak sa tabi niya. Nang bumagsak, bahagyang kinilig ang nuno. Mabilis na humakbang si Yang Kai para tumulong, at nakita niyang medyo nakakatakot ang kanyang maputlang mukha, at maraming mantsa ng dugo sa kanyang katawan. Ilan sa mga bahid ng dugo ay pula at ang iba ay itim. Ang pula ay halatang pag-aari ng ninuno, at ang itim ay dapat na dugo ng tinte ng hari ng Mo. Hindi na kailangang sabihin, ang labanan na ito ay resulta ng parehong pagkatalo at pinsala, at ito ang inaasahan ng ninuno at sadyang lumikha ng isang sitwasyon. Nandito pa ba? Tumangala ang nakangiting nuno at nakita ang pamilyar na kubo sa bundok. Mahigit 100 taon na ang nakalilipas, si Xiao Chen-kun, ang 3 taong gulang na bata na kanyang naging anak, ay dinampot ng mga mangangaso dito. Napangiti si Yang Kai. Ang pag-iisip tungkol sa pag-alala ay isa ring uri ng emosyonal na catharsis. Sa tingin ko ay maaaring maging kapaki-pakinabang ito para sa iyong pagpapagaling, kaya pinili ko ito. Kung mali ang iyong pakiramdam, magpalat tayo ng lugar. Hindi na kailangan. Eto na. Marahang iwinagayway ni Xiao Zopao ang kanyang kamay. Yung linya, tinutulungan kita, iangat mo ang iyong mga paa. Ang nakangiting ninuno ay hindi maiwasang mapatingin sa kanya, nakikinig sa mga salita ni Yang Kai, na parabang siya ay isang matandang lalaki na malapit ng mamatay. Kahit na siya ay talagang nasa isang mahirap na estado ngayon, siya rin ay Jiapin Supreme, kahit na siya ay nasugatan, walang kailangang tulungan. Pinag-isipan ko ito sa aking puso hanggang sa napadpad ako sa threshold. Ilagay ang ninuno ni Xiaozo sa kama at maupo. Si Yang Kai ay masigasig na tumabi at binuhusan siya ng isang basong tubig. Kinuha ng nuno ang inumin at sumimangot, wala bang tsaa? Nagkibit balikat si Yang Kai. Masyadong tamad magluto, gagawin mo. Walang pakialam si Patriarch sa mga maliliit na bagay na ito kasama niya. Ibinalik niya ang tasa sa mesa, at huminga ng malalim. Tapos na ako. Sumimangot si Yang Kai Wen. Dapat ka bang matalo? Umiling ang ninuno ni Xiaozo. Hindi ako nakaranas ng anumang pagkalugi, ngunit may mga bagay na hindi pa naiisip noon. Nagtanong si Yang Kai. Paano sasabihin? Sabi ni Ancestor Siang Lun na may pag-aalala. Ang mahabang pakpak na hari ng angkan ng Mo ay talagang mapapalakas ang kanyang sarili sa kapangyarihan ng Mo Nest. Ang ganitong uri ng bagay ay hindi alam ng sangkatauhan. Kahit na 2 beses niyang itinago ang sarili bilang Mo nationality, hindi pa ito narinig ni Yang Kai, na nakapasok sa hinterland ng Mo. Sa makatuwid, sa pakikinig sa sinabi ng ninuno, hindi maiwasan ni Yang Kai na magulat. Maaari talagang gamitin ni Master Wang ang kapangyarihan ni Mo Chao para palakasin ang sarili. Tumanggo si Patriarch. Oo, kung hindi, paano ko siya pagaanan? Ayon sa kanyang orihinal na plano. Sa pagkakataong ito upang makitungo sa hari. Kahit na hindi siya maaaring mamatay. Kailangan niyang patayin ang kalahati ng kanyang buhay, iiwan ang kalahati ng kanyang buhay upang gawin ito sa susunod na pagkakataon, at gawin ito ng ilang ulit, balang araw papatayin ang Hari Palm. Ngunit nang matapos na talaga ang mga kamay. Natuklasan ng ninuno ni Xiaozo na talagang magagamit ng taong ito ang kapangyarihan ni Mo Chao, ngunit ang kapangyarihan na ginamit na niya ay hindi maliit. Nag-react si Yang Kai sa isang iglap. Kaya ito ang dahilan kung bakit ikaw ang nangibabaw pagkatapos makipaglaban sa hari, at hindi nagtagal ay nahulog ka sa hangin. Nang magkita ang mga ninuno at ang hari, si Yang Kai ay nasa madaling araw. Nakikita ang sitwasyon sa ibabaw ng Wangcheng. Ngunit ito ay dahil ang distansya ay masyadong malayo upang malinaw na makilala ang sitwasyon, ngunit kung sino ang nanag at kung sino ang nahulog ay nakikita pa rin. Nang tumanggo ang matandang nuno at ngumiti. Sa totoo lang, nagulat din siya nang mapansin niyang sumabog na ang kapangyarihan ng hari ng angkan ng Mo. Pagkatapos ng lahat, hindi siya nagkaroon ng anumang katalinuhan sa bagay na ito bago. Kahit na ang sangkatauhan ay nakikipaglaban sa angkan ng Mo sa loob ng hindi mabilang na taon sa labanang ito ng Mo. Ngunit dahil sa kawalan ng kakayahan na lutisin ang kapangyarihan ng Mo noon, ang pangunawa ng angkan ng Mo sa panig ng sangkatauhan ay talagang napakalimitado.
Maging ang kaginhawahan ng paghahatid ng mga mensahe ni Mo Chao ay ginalugad din ni Yang Kai. Pagkatapos ay nagkunwari kang hindi gumaling sa pinsala at hindi mo ginawa ang iyong makakaya. Tanong muli ni Yang Kai. Medyo nagulat ang ninuno ni Xiaozo. Nakikita mo. Martial Peak Kabanata 5248 20 taon. Kapag nasugatan ang nakangiting ninuno, magagamit niya ang maliit na tsenkon ni Yang Kai upang gamutin ang sugat, at maaaring gamitin ng Haring Mo ang Mo Nest, na parehong tumulong. Ngunit sa relatibong pagsasalita, ang paggamit ng Hari ng Mo Nest para magpagaling ay ang impormasyong matagal nang alam ng sangkatauhan. Ngunit hindi alam ng angkan ng Mo na maaari ding humiram ng kapangyarihan ang mga lumang ninuno. Bagamat isa lamang itong simpleng intelligence gap, maaari rin itong gumawa ng kaguluhan. Mula sa pananaw ng hari ng angkan ng Mo, ginamit niya ang kapangyarihan ni Mo Chao upang pagalingin ang mga sugat sa loob lamang ng 20 o 30 taon. Hindi gumaling ang kanyang mga sugat. Natural na kailangang gumaling ang mga ninuno ng angkan ng tao. Ngunit ngayon ang nakangiting ninuno ay biglang pumatay, sumugod sa haring lungsod, at nagulat ng isang tagumpay. Dahil dito ay nagtaka ang prinsipe ng Mo at nagtaka kung bakit mabilis na nakabawi ang ninuno ng sangkatauhan kaya, sa sandaling nag-away sila sa isa't isa, natigilan ang hari ng angkan ng Mo. Ang orihinal na plano ng ninuno ni Xiao Xiao ay napakasimple, ibig sabihin, ginamit niya ang sarili niyang mga pakinabang sa pagpapagaling para patuloy na apihin ang haring Mo. Sa pagkakataong ito, gumaling ang kanyang mga sugat, at nasugatan pa rin ang Mo King. Kung walang aksidente, sa ilalim ng digmaan, gagawin niyang mas seryoso ang pinsala ng Mo King. Pagkatapos ng laban, bumalik siya kay Yang Kai para pagalingin ang kanyang mga sugat. Pagkaraan ng ilang sandali, gumaling ang kanyang mga sugat, at pagkatapos ay pumunta siya sa Panginoon ng angkan ng Mo upang lumaban. Inulit ito ng ilang beses, natatakot ako na hindi ito aabutin ng 100 taon ng pagsisikap. Ang hari ng angkan ng Mo ay hindi makakain, at ang kanyang mga pinsala ay hindi na mababawi. Kapag medyo bumuti na siya, muli siyang sasaktan ng ninuno ni Xiao Xiao. Hindi siya ang magiging kalaban ni Xiaozo. Sa oras na iyon, madali siyang maibaba ni Xiao Xiao Patriarch, nang hindi nababahala kung ano ang gagawin niya sa parehong lihim na pamamaraan. Ngunit nang mapagtanto niya na magagamit talaga ng Mo Clan Lord ang kapangyarihan ng Mo Nest para palakasin ang sarili, alam niyang hindi gagana ang orihinal niyang plano. Hindi gumaling ang pinsala ni Lord Wang, ngunit sa tulong ni Mo Chao, nagawa pa rin niyang gumamit ng napakalakas na kapangyarihang panlaban. Nararamdaman pa nga ng ninuno ni Xiao Xiao na kahit na sinubukan niya ang kanyang makakaya sa oras na iyon, dapat siyang mahulog sa kawalan sa saklaw ng Wang Cheng. Kaya naman, pagkatapos na mapagtanto ito, determinado siyang pinigilan ang kanyang lakas at nagkunwaring mukhang hindi pa siya naka-recover. Napakadepekto ng ganitong klaseng paaralan, ngunit sa mata ng hari, ito ay makatwiran. Sa huling pagkakataong lumaban ang lahat para sa parehong pagkatalo, hindi siya nakabawi sa loob lamang ng 20 o 30 taon. Bakit kailangang gumaling ang ninuno ng sangkatauhan? Pagkatapos, ang malaking hukbo sa kaliwa at kanang bahagi ng pag-aarmas ng Mos ay pansamantalang layunin din ng mga ninuno. Dahil walang paraan para makuha ang hari, ang hukbo ng Tribong Chong Mo ay nagsimulang lumikha ng mas mahusay na pag-atake at pagpatay ng mga kondisyon para sa silangan at kanlurang mga hukbo. Sa katunayan, malaki rin ang ibinayad ng mga matatandang ninuno para saktan ang 2 hukbo ng angkan ng Mo. Not to mention, noong pinatay niya ang pangatlong Moto, tinamaan siya ng Mo King. Sa oras na iyon, hindi niya makita ang bakas, ngunit nasuffocate lang niya ito. Pagkaraan, desididong pinigilan ng ninuno ang hari sa pag-alis, para lamang pigilan siya sa patuloy na paggamit ng kapangyarihan ni Mo Chao. Matapos maabot ang kaibuturan ng kawalan, nagkaharap ang dalawa. Pinigilan pa rin ng ninuno ang ilang lakas, patuloy na nagkunwaring hindi gumaling ang mga sugat, at ito ay madilim at madilim. Ito rin ang dahilan kung bakit bumalik ang mga ninuno, at pinananatili pa rin ang orihinal na anyo.
Dapat mong malaman na pagkatapos niyang bumalik sa huling pagkakataon, siya ay naging isang 3 taong gulang na bata at nagising ng ilang taon. Masasabing mas mabuti na ang kalagayan niya ngayon kaysa noong nakaraan. Akala ko nakatago ito ng mabuti, ngunit hindi ko inaasahan na makikita mo ito. Nagsisi ang nuno. Ngumiti si Yang Kai at sinabi, nagpapagaling ka kasama ko. Hindi ko alam kung ano ang sitwasyon. Ngunit hindi ito nakikita ng hari. Makakatiyak ka. Totoo rin yan. Bahagyang tumango ang ninuno. Ngunit tila ang Mo-nest ay hindi lamang magagamit para sa pagsasanay ng Mo-clan. Ngunit sa loob din ng saklaw ng kapangyarihan ng Mo-nest, ang Mo-clan ay magagamit din ito upang palakasin ang sarili nitong lakas. Narinig ni Yang Kai ang string na kanta at alam niya ang eleganteng kahulugan. Dayan Pass. Tumango ang nuno. May mochaw din sa gilid ng Dayan Pass. Natatakot ako na maaari din nilang palakasin ang mga domain masters. Makahanap ng pagkakataon na maikalat ang balita, at hayaang bigyang pansin ng North at South Army ang pag-iwas, at huwag atakihin si Dayan. Pinangunahan ni Yang Kai ang kanyang buhay at sinabing, alam ko, iuulat ko muli ang balita. Pagod, magpapagaling muna ako. Sabi ni Ancestor Xiao Xiao, na naka-cross-leg sa kama. Sa susunod na sandali, ang kanyang figure ay biglang lumiit, at sa ilang mga pagsisikap sa paghinga, isang may sapat na gulang na babae ay naging isang bata na 7 o 8 taong gulang. Katulad ng nakita siya ni Yang Kai sa unang pagkakataon sa Guanfang City sa Yinyang. Ang ganitong senaryo ay lalong nagpapatunay na ang kanyang kalagayan ay higit na mabuti kaysa sa huling pagkakataon. Gumaling ang ninuno, magalang na umatras si Yang Kai. Inilatag ni Xiao Chenkon ang pasukan sa lambak ng lambak. Ang dalawang Kipan Kaitian na namamahala sa gwardya ay biglang nagkatinginan, at lahat sila ay nakatanggap ng boses ng Shenian ni Yang Kai. Tumango ang isa sa kanila, magsusumbong ako sa commander ng hukbo. Sa ilang sandali, narinig ni na Xiangshan, Liu Jiping at iba pa sa barko ng Mozambique ang pagbabalik ng Kipan Kaitian at nalaman na magagamit ng Mozo ang Mochaw para mapahusay ang kanilang sariling lakas. Agad na inayos ang pagpunta sa direksyon ng Dayangguan upang ipaalam sa North at South Army. Bagamat hindi dapat gumawa ng inisyatiba ang North at South Army na salakayin si Dayan, dapat iulat ang balita sa tamang oras, ngunit malayo ang kalsada. Dapat ay hindi bababa sa 1 buwan pagkatapos matanggap ng South at North Army ang balitang ito. Pagkatapos ng ***** na labanan sa pagitan ng Eastern at Western Army ng Dayan at ng hukbo ng Mozo, ang dalawang panig ay naging matatag sa loob ng 2 dekada. Sa panahong ito, ang sangkatauhan ay naging walang malasakit, at maging ang mga pag-atake ng mundo ng Chenkon sa nakalipas na 3 taon ay hindi nakita. Dahil dito, lubhang hindi mapakali ang mga nangungunang pinuno ng nasyonalidad ng Mo. Dahil mas marami ang sangkatauhan, mas nagpapakita na sila ay nag-iipon ng lakas, at kapag sila ay naglunsad ng isang kulog, sila ay magiging mas marahas kaysa sa huling pagkakataon. Nais ng mga domain master na magkusa na salakayin at salakayin ang sangkatauhan, ngunit may mga utos muna ang hari, at hindi sila nang ahas na kumilos ng basta-basta. Sa simula, may ilang may-ari ng domain na pinamumunuan ni Siang Kong, na nadama na mas mabuting protektahan ang king lungsod kaysa magkusa sa pag-atake. Ngunit sa paglipas ng panahon, kahit na si Yukong ay nakadama ng ilang pagkakamali sa orihinal nitong konserbatibo. Dapat nitong guluhin ang kanilang deployment kapag hindi maayos ang terrain. Ngayon ay naitatag na ng Terran ang kanyang kinatatayuan, ang Panginoon ay malubhang nasugatan at nagpapagaling, at walang magandang pagkakataon na isipin ang tungkol sa pag-atake muli. Ang tribong Mo ngayon ay maaari lamang ipagtanggol ang lungsod ng hari sa utos ng hari. Walang mga digmaan sa silangan at kanluran sa loob ng 20 taon. Sa kabaligtaran, sa nakalipas na 2 dekada, ilang beses na hinarap ng North at South Army ang nasyonalidad ng Moyan. Ang tribong Dayan Mo ay mayroon na ngayong higit sa 700,000 tropa, higit sa 20 domain masters, at 80 rank and half moto sa paligid ng 50. Ang kanilang lakas ay masasabing medyo makapangyarihan.
At sa tulong ng iba't ibang deployment sa Dayan Pass sa nakalipas na 30,000 taon, sa napakalakas na puwersa, ito ay masasabing walang kabuluhan sa harap ng hukbo ng tao na wala pang 30,000. Ang North at South Army ng Dayan ay hindi kailanman nagpakita ng intensyon na salakayin ang Dayan Pass. Maging ang masungit na Uyang Lai o ang Lupon fan na si Mi Jinglan, alam nilang lahat na sa ganitong sitwasyon ay sasalakayin nila si Dayan at hindi sila papatayin. Limitado ang lakas ng tropa ng tao, at hindi ito dapat gamitin ng walang silbi. Sa makatuwid, ang North at South Army ay palaging nakaistasyon sa labas ng kalahating araw na paglalakbay ng Dayan, na humaharang sa tarangkahan ng mga kaugalian ng Dayan. Dahil dito, hindi komportable ang tribong Dayan Mo. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig sa panig ng Wangcheng 20 taon na ang nakararaan. Napagtanto ng tribong Dayan Mo na hindi sila maaaring magtago sa Dayan magpakailanman upang tamasahin ang panandaliang kapayapaang ito. Kung masira ang Wangcheng, ang tribong Dayan Guan Mo ay nakatakdang mag-isa. Sa makatuwid, pagkatapos na dumating ang balita ng digmaang iyon, ang angkan ng Dayan Mo ay ayaw magmadaling umalis sa Dayan at suportahan ang Wangcheng sa lahat ng oras. Kung gagawin ang lahat ng pagsisikap, na may line-up na higit sa 700,000 tropa ng angkan ng Mo. Higit sa 20 domain masters, at higit sa 58 ranggo na magsasaka ng Mo, tiyak na hindi kalaban ang hukbo ng angkan ng tao, at hindi ito mapipigilan. Ngunit kung gagawin mo ito ay katumbas ng pagpapaalis kay Dayangguan. Ang ganitong bagay, hindi papayag ang may-ari ng Dio, total na kalagay ang kanyang pugad ng tinte sa Dayan Pass, na masasabing teritoryo niya. Sa makatuwid, sa mga nakalipas na taon, ang tribong Dayan Mo ay naghahanap ng solusyon na pinakamaganda sa magkabilang mundo. Hindi lamang nito kayang hawakan si Dayan kundi hatiin din ang mga tropa nito para palakasin ang Wangcheng. Dahil dito, bawat ilang taon, susubukan ng tribong Dayan Mo na lampasan ang istasyon ng North at South Army at sumugod sa Wangcheng. Ang unang pagkakataon na ginawa ko ito ay kalahating taon pagkatapos sumiklab ang labanan ng Royal City. Noong panahong iyon, ang angkan ng Dayan Mo ay nagpadala ng halos 400,000 tropa, at higit sa 10 pinuno ng domain ang nanguna mula sa likuran ng Dayan Pass at gumawa ng malaking bilog. Ang lineup na ito ay resulta rin ng mga talakayan sa pagitan ng mga may-ari ng domain. Ang bilang na ito ay hindi gaanong. Kung maaari kang magmadali sa Wangcheng, ito ay magiging isang malaking tulong sa Wangcheng. Ang mozo na naiwan ay sapat na upang magarantya si Dayan. Gayunpaman, ang kanilang pag-uugali ay nakita ng sangkatauhan. Bukod dito, mukhang inaasahan na ito ng mga Terran, at nag-set up sila ng malaking bilang ng mga formation traps sa isang lumulutang na land zone sa kanilang daan. Nang pumasok ang hukbo ng Mo clan sa floating land zone, ang pagsiklab ng Magic Circle Trap ay nagpahirap sa kanila ng kaunti. Malinaw. Ang hukbo ng sangkatauhan na dapat harangin kalahating araw ang layo mula kay Dayan ay talagang pinatay mula sa kailaliman ng kawalan na parang multo. At 12-12 ng 8 grado na mga atmospheres ang natipon sa isang walang hanggan na kapangyarihan, at ang Mosnot ay nabalisa. Bago ang labanang ito, nawalan ng sigla ang tribong Mo, pangunahin na dahil nakaharap na nito ang angkan ng tao noon at nakaranas ng malaking kawalan. Pagkatapos ng hindi gaanong matinding paghaharap, kinailangan ng mga Mos na umatras sa Dayan. Sa pagkakataong ito ang North at South Army ay hindi masyadong nagyusig, kaya medyo nagsasalita, kung ito ay isang tao o isang Mo nasyonalidad, ang mga nasawi ay hindi malaki. Pagkatapos nito, ang North-South Army at ang angkan ng Dayan Mo ay sunod-sunod na nagharap sa isa't isa ng maraming beses. Karaniwang batay sa tukso, at ang mga matataas na pinuno ng magkabilang panig ay lubos na napigilan. Ang pinakamahabang labanan ay kalahating araw lamang ng Kung Fu, at maginhawa para sa kanila na bawiin ang kanilang mga tropa. Ang pinakamaikling panahon, wala pa nga silang kalahating tsaa Kung Fu. Sa digmaang iyon, ang mga Mozo ay hindi napatay o nasugatan ng higit sa 10,000 katao, at ang sangkatauhan ay hindi nakaranas ng pagkalugi. Gayunpaman,
Pagkatapos ng napakaraming taon ng mga pagsubok sa paghaharap. Naunawaan din ng Tribong Daeonmo na hinding-hindi nila gugustuhing lumabas sa Daeon Pass at hindi mag-iisip na suportahan ang Wangcheng nang hindi naaalis ang mga puwersa ng tao na humaharang sa Pine Uan. Sa ganitong sitwasyon, ang dalawang panig ay maaari lamang magpatuloy sa paghaharap sa isa't isa at maghintay. Naghihintay para sa pagbabago ng pangunahing larangan ng digmaan ng Haring Lungsod. Malapit nang dumating ang mga pagbabago. 20 taon na sa labas ang lumipas, at si Xiao Chenkon ay gumaling sa loob ng 80 taon.